dekada na po ang nakalipas mula nung ratifikasyon ng 1987 Constitution. Malinaw ang nakasaad sa Artikulo 2, Section 26. The state shall guarantee equal access to public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ngunit, hanggang sa araw na ito, ang mandatong ito ay nananatiling hungkag na pangako. Ang kawalan ng batas na magbibigay ngipin sa probisyong ito ay nagresulta sa garapalang monopolyo ng kapangyarihan ng iilang pamilya sa ating bansa. Ang Kongreso sa mahabang panahon ay naging instrumento upang panatilihin ang status quo na ito sa halip na buwagin. Ang politika sa Pilipinas ay dominado ng mga elitistang angkan na ginagawang negosyo at pribadong pag-aari ang posisyon sa gobyerno. Malinaw na manifestasyon ito ng burokratang kapitalismo at feudalismo. Ang kapangyarihang pampolitika ay ginagamit upang palawakin ang kanilang impluwensya at protektahan ang kanilang mga interes sa ekonomiya at lupa, habang ang mayorya ng mamamayan ay nananatiling lugmok sa kahirapan. Kitang-kita ang lalong paglala nito noong nakaraang halalang Mayo 2025. Ayon sa datos, nagsilabasan ang tinatawag na mga obese political dynasties, mga angkan na may 5 o higit pang miyembro na sabay-sabay na nakaupo sa pwesto. Hindi na lang ito basta fat o thin dynasties. Ito ay sistematikong pag-okupa sa lahat ng antas ng gobyerno mula sa lokal hanggang national. Tingnan na lamang natin ang nangyari dito sa lumantad na malaganap na corruption sa flood control scandal. Bilyong-bilyong piso ang inilaan para sa proteksyon ng mamamayan. Ngunit nananatiling lubog sa baha ang maraming komunidad. Bakit? Dahil sa mga lugar na hawak ng mga dinastiya, nawawala ang checks and balances. Ang pondo para sa infrastruktura ay nagiging gatasan ng magkakamag-anak na politiko at kanilang mga pinapaborang kontraktor. Ang monopolyo sa kapangyarihan ay nagbibigay daan sa walang habas na korupsyon, kung saan ang kaban ng bayan ay nagiging pribadong yaman ng ilang pamilya habang nalulunod sa baha at kahirapan ang mamamayan. Ang ganitong sistema ng patronage ay hadlang sa tunay na demokrasya at kaunlaran. Nililimitahan ito ang oportunidad ng mga kwalipikado, mahusay at may tunay na malasakit na lider mula sa hanay mismo ng mamamayan. Pinananatili nito ang kultura kung saan ang botante ay napipilitang umasa sa limos ng mga patron sa halip na sa serbisyong karapatan nila. Ang House Bill 209 na ating ini-sponsor ang sagot sa matagal ng hinaing ng taong bayan kaugnay sa political dynasties. Sa ilalim ng panukalang ito, ginagawa ang una, definisyon, nagbibigay ng definisyon sa terminong political dynasties na siyang hinihiling ng konstitusyon. Malinaw na tinutukoy dito ang political dynasty bilang konsentrasyon, konsolidasyon o perpetuasyon ng kapangyarihan ng mga magkakamag-anak. Pinagbabawal dito hanggang sa 4th degree of consanguinity or affinity ang sabay o magkasunod na pagtakbo at pag-upo sa pwesto. Kaya Ginoong Speaker, ang pagpasa sa batas na ito ay isang hakbang tungo sa pagbuwag sa monopolyo ng mga iilang makapangyarihan. Oras na para wakasan ang sistemang ginagawang family enterprise ang serbisyo publiko. So, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Mr. Speaker. Thank you, Kong Tino. Yes, Kong Rene.
Do you also would like to sponsor as one of the authors? Yes, please proceed. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Speaker, Mr. Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Pilipino. Narito ako ngayon hindi lamang bilang isang miyembro ng kamarang ito, kundi bilang tinig ng isang henerasyong namana ang isang political na sistema na nababaon sa krisis. Kami ang henerasyong isinilang sa pangakong pagkapantay-pantay at greater political participation noong 1986. Ngunit kami lumaki sa anino ng mga monopolya sa politiko ng iilang pamilya at negosyong nasa likod na sumisira dito. Today, we are here to breathe life into our future. We are here to sponsor with the utmost urgency House Bills number 209 and 4784 or the Anti-Political Dynasty Act. Isang panukalang inilibing, ipinagwalang bahala, ipinagliban ng mahigit 2 dekada mula noong ito'y unang isinulong ng Bayan Muna noong 2001. Paulit-ulit itong iniihain ng Makabayan Bloc sa bawat kongreso, ngunit binabaliwala lamang. Malinaw sa saligang batas ang pagbabawal sa political dynasties. Subalit sa loob ng 37 years, ito'y nananatiling patay na probisyon, moral clause na walang ngipin, dahil wala itong enabling law. Hindi po ito demokrasya. Nagresulta dito ay isang sistema kung saan ang serbisyong publiko ay tinuturing na pribado at pamanang ari-arian. Isang prangkisa na ipinapasa ng mga pamilya mula magulang tungo anak, mula kapatid, tungo sa asawa, walang katapusang siklo ng pagpapalit-palitan. Ang kabataan ang pangunahing biktima ng ninakaw ng kinabukasang ito. Sinasabihan kaming mangarap, mag-aral ng mabuti, umambag sa ikaunlad ng bansa. Ngunit kung titignan natin ang larangan ng pamamahala, ang mga oportunidad ay nakakulong sa may apelido, sa may dugo. Ang sistemang ito ay nagpapalago ng kawalang tiwala at pagkailang ng mga nasa poder. Ipinapahiwatig nito na sa mga susunod pang henerasyon na ang sistema luto na, imposible nang magbago. Tinatakwil at tinututulan namin ang sistemang ito. House Bills 209 and 4784 provide the clear, surgical, and enforceable remedy we need. It defines a political dynasty with precision, the concentration, consolidation, and perpetration of political power by a family through simultaneous or successive holding of office. It enforces a prohibition with teeth. No two relatives within the 4th degree of consanguinity or affinity can hold or run for office simultaneously, and no one can immediately succeed an incumbent relative. It empowers the Commission on Elections to deny due course to violators and allow ordinary citizens to challenge dynastic candidates. Kaya nga naman, unang araw pa lang ng 20th Congress, inahain na ng Makabayan Bloc ang Anti-Political Dynasty Bill. Because we believe that passing these bills is the first non-negotiable step towards a new and alternative politics. Ito ay pagwasak sa balangkas ng sistemang padrino at pagbubukas ng puwang sa anak ng magsasaka, sa anak ng manggagawa, sa organisador sa komunidad, sa kabataang akademiko, sa milyong-milyong Pilipino na ang tanging puhunan ay pagmamahal sa bayan at ang kanilang kakayahan. To our colleagues who are part of or supported by these dynasties, history is watching. You have a choice to be remembered as defenders of a dying feudal order or as the legislators who responded to the cries of the youth. Huwag na nating patagalin pa ng 2 pang dekada o higit pa ang batas na ito. Huwag na nating lalong isadlak sa kawalang tiwala ang mamamayang Pilipino. Bagkus, isabatas na natin ngayon ang Anti-Political Dynasty Act sa lalong madaling panahon. Let us unlock the gates of public service and unleash the boundless potential of the Filipino people, of the Filipino youth, based on their worth, not their blood. Thank you, Mr. Chair. Isa po talaga ito sa dahilan kung bakit ako tumakbo sa eleksyon at nandito sa bulwagang ito. Kaya excited po ako. Studies consistently show that areas dominated by political dynasties experience higher poverty, deeper inequality, and weaker public accountability. This is not accidental. Political dynasties thrive on patronage, and patronage weakens checks and balances and amplifies corruption. At damang-dama po namin ito sa Dinagat Islands
na sa isang yugto ng aming kasaysayan ay higit 17 posisyon na elective ay pag-aari ng iisang pamilya lamang. Kaya ano po ang kwentuhan sa ganitong lugar? Sabi, kapag nag-end ang term ni tatay, ay papalitan ng nanay. Sasabihin ng nanay, ayoko naman talaga. Pero wag kayong mag-alala, 3 taon lang to, babalik naman siya ulit. Sa amin, palaging maririnig, ang posisyon ng mayor o gobernador ay minahanapan namin sa aming ninuno. Dapat sa amin lang ito. O kapag naubusan na ng kandidato at ipinalit si Bunso, bilang mayor ay hindi mo makikita sa munisipyo. Dahil maghapon at magdamag na naglalaro ng computer games at kapag ginising mo, ang sasabihin sa'yo, kausapin yung tatay ko, siya talaga ang totoong mayor. Pansamantala lang ako. Sa kabilang dako sa mga magsasaka, ang sasabihin nila kahit mahusay silang leader, wala tayong tsansa dyan. Dahil nasa pamilyang yan ang lahat ng pera, kapangyarihan, at impluensya. Anong laban? That's why we should not forget Article 2, Section 27 of the Constitution. And let me emphasize, just 2 phrases. Equal access to opportunities for public service. At yan ang matagal na reklamo ng mga mahihirap at ordinaryong mamamayan. At specifically, sabi ng konstitusyon, prohibit political dynasties. This is not a qualification. This is a compliance to a constitutional requirement. That's why, hindi po natin pinagbabawalan ang lahat ng magkakamag-anak na tumakbo. Huwag po natin yan i-confuse mga kasama, mga kababayang nakikinig. Hindi po lahat. Kasi ang dami pong sa isang probinsya, pwede pong lahat kayo ay magkakamag-anak. Kapag pinagbawalan po natin lahat, wala na pong pwedeng tumakbo. Medyo weird po yun. Hindi naman po. That's why Akbayan's House Bill 5905 only seeks to establish an anti-political dynasty relationship where, number 1, the spouse or relatives up to the 4th degree of consanguinity or affinity of an incumbent elected official, including a party list representative, runs for or holds any elective public office. 2, 2 or more relatives up to the 4th degree of consanguinity or affinity run simultaneously for elective office, including through the party list nominations or substitution. Or 3, a spouse or relative up to the 4th degree of an incumbent elective official, including a party list representative, succeeds to the office of the same or any incumbent elective official. Simply put, no family members should be allowed to take turns or run for office at the same time just to keep political power within their household, whether in the local government, national office, or even in the party list system. And this bill, House Bill 5905 of Akbayan, will surely open the doors for leaders who have the competence to lead, like a teacher, leader ng magkasaka, ng mangingisda, ng mga katutubo, ng kababaihan, kabataan, ordinaryong mamamayan na matagal nang may kakayahan na mamuno at mamahala, pero walang access para mag-participate sa ganitong larangan ng eleksyon. It restores the principle that leadership and power should be anchored on service, not inherited through bloodline. Kaya Mr. Chair, salamat sa pagkakataon. Sana po, wag nating hayaan na ang kinabukasan ng ating sambayanan ay pinag-uusapan ng isang pamilya lamang habang kumakain ng almusal, tanghalian at hapunan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Representative Bagao, for your sponsorship. Yes, Congressman Jokno. Yes, Mr. Chair, may I be allowed to make Yeah, some please, yeah. remarks It's one of the also on authors, yes, behalf please. of Akbayan Party List? Well, Mr. Chair, esteemed committee members, good morning. On behalf of Akbayan Party List, I am truly honored to sponsor House Bill number 5905 for the Comprehensive Anti-Political Dynasty Law.
38 years have passed since the Constitution commanded that Congress pass an anti-political dynasty law. And yet, we are here today only beginning the process. The intent of the framers was crystal clear. Democracy must not be undermined by the concentration of power in a few families. Public office must remain a public trust, hindi po pamana ang posisyon sa gobyerno. House Bill number 5905 seeks to finally give teeth to that constitutional provision by providing a clear definition of political dynasties and delineating prohibited relationships and scenarios. We are not without precedent, Mr. Chair. The Sangguniang Kabataan Reform Law prohibits relatives of elected officials up to the second degree of consanguinity or affinity from running as SK officials. This is so far the only national law with a clear anti-dynasty provision. But at the regional level, the Bangsamoro government has taken bolder steps. The Bangsamoro Electoral Code lists political dynasties as a ground for disqualification. And under Section 45G of the Bangsamoro Local Governance Code, electoral candidates for barangay, municipal, city, and provincial positions must not have relatives within the second degree of consanguinity or affinity who are incumbent officials in the same locality running for elective positions. But while these efforts are commendable, they are piecemeal. Ang kailangan po natin ngayon ay isang pangmalawakang national law that applies across the board and fulfills the democratic promise of equal access to public service. The urgency could not be clearer, and the evidence is very strong. A study by the Ateneo Policy Center reveals that political dynasties controlled 29% of elected positions in 2019. Ang ibig po sabihin nun, 1,548 political families held office with 339 clans having at least 3 members in power in 2019. But Mr. Chair, this phenomenon is not limited to local politics. The Philippine Center for Investigative Journalism has reported that in the 19th Congress, 66% of party list groups included at least one nominee from an established political dynasty. But there is an even more troubling reality. Political dynasties exacerbate poverty in resource-rich provinces outside Luzon. In those areas, the concentration of both political and economic power fosters extractive governance. So-called fat dynasties use their influence to extract rents, maintain patronage networks, and shield themselves from accountability, leaving citizens with reduced access to public services, weaker institutions, and deeper economic stagnation. Political dynasties crowd out new voices, suppress local competition, and often place loyalty to clan above loyalty to the Constitution. The time has come to put country over political or familiar interests and pass the comprehensive anti-political dynasty law. Nasa atin po ang constitutional mandate, nasa atin ang legal framework at precedent. We have more than enough empirical evidence to show how this will benefit our nation. Ang kailangan po natin ngayon is the political will to act. Hindi bukas, hindi sa susunod na Kongreso, kundi ngayon mismo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Congressman Diokno.